Ako ay kasulukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Dubai bilang sekretary sa isang petroleum firm. Ako lang ang Filipino dito. At halos lahat ng mga staff sa office namin ay may mga ibang lahi. British, UAE nationals, and Western. Most of them ay mga lalaki kasi halos lahat ng mga staff ay mga engineer. Dahil na rin sa our company is dealing with exploration and production of oil and petroleum. Nung bago ako dito ay parang baby na baby ang treat nila sa akin. Kasi mukha daw akong bata. But to be honest, I am turning 27 years old. By the way, itago niyo na lang ako sa pangalang Julia. Nag-umpisa ang kwento ko noong napalitan ng boss ko. Amerikano kasi yung dati kong boss at ang naging kapalit niya isang Canadian. Hindi naman ako nahirapan kahit bago na ang boss ko. Dahil mabait at magiliw siya sa mga staff. Palabiro din ito at may sense of humor talaga. Siguro kung titingnan mo ay nasa between 35 to 40 pa lang siya. Mukhang kagalang-galang dahil magaling magdala ng sarili. Sa pananamit pa lang ay executive na ang dating. Higit sa lahat ay malinis at laging mabango. Sa tuwing hindi busy sa office ay nagkakaroon kami ng chance magkwentuhan. Itatanong niya lang kung ilang taon na ako, kung saan ako dati nagwo-work, or kung may pamilya daw ba ako sa Dubai. Dahil sa magaling siyang makisama ay naging kapalagayan ko siya ng loob. Pag meron akong kailangan like mag-undertime for some reasons, madali siyang pumapayag basta tapos ko lahat ng pendings ko. Minsan pa nga ay lumalabas ang department namin dahil mahilig siyang mag-treat sa mga staff. At syempre kasama ako dun. Dahil dalawa lang kaming babae sa department namin at yung isa ay may asawa na, madalas siyang nag-o-offer na ihatid ako. Pag nasa labas kami ng office ay parang magbarkada ang turingan namin. Sa sobrang close namin sa isa't isa, nararamdaman ko minsan na may mga pasimple siyang pagdikit sa akin. Sa totoo lang ay hindi ko maiwasang mag-isip na may gusto siya sa akin. Hindi naman sa pagmamayabang, pero kahit papano naman ay maganda ako. At may katawan ding ipapakita, kaya hindi naman siguro nakakapagtaka kung may magkagusto sa akin na ibang lahi. Alam ng boss ko na may boyfriend na ako, nasa Pinas nga lang. Pero hindi naging dahilan yon para magbago ang pakikitungo niya sa akin. Aaminin ko na namimiss ko na ang boyfriend ko. Ang totoo niyan ay namimiss ko na ang mainit naming sandali. Hindi ko makalimutan kung paano niya ako pinaliligaya sa kama, lalo na sa parte ng pagkain. Bihasa kasi ang boyfriend ko sa ganun. Hindi man ganun kalaki, masasabi kong magaling siya. Dahil hindi yon dahilan para hindi ako mag-enjoy sa loving-loving namin. Wild kami pareho ng boyfriend ko. Kung ano ang trip niya ay trip ko rin. Kaya talaga namang marami na kaming experience sa kama. At ngayong malayo kami sa isa't isa, sa video call namin inilalabas ang init na nararamdaman namin. Para maibsan ang pangangailangan ng aming katawan at upang hindi mawala ang init namin sa isa't isa. Pero ngayon, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Parang hindi ko yata kayang magtiis pa na walang pumapasok. Isang araw sa trabaho, tambak ang aming project list na gagawin. Umaga pa lang ay sinabi na ng boss ko na kailangan naming mag-overtime. 8 PM na nang matapos namin yung mga project list. Grabe talaga ang pagod ko at talagang sumakit ang likod ko sa dami ng ginawa namin. As usual, si boss na naman ang naghatid sa akin. Thanks for your help, Julia. And sorry for this hassle. I know you're tired. Paumanhin nito sa akin nang initian ko lang. At bilang pagbawi, nag-offer siya ng dinner bago kami tuluyang umuwi. Habang nagdi-dinner kami, ay nagkakwentuhan kami ng kung ano-ano. Hanggang sa naikwento niya sa akin na byudo na siya at may isa siyang anak na nag-aaral ngayon sa London.
Nang makarating kami sa building kung nasaan ang flat na inuupahan ko, medyo tumahimik ang boss ko. Bigla akong nakaramdam ng tensyon sa pagitan namin. Ako man ay hindi na rin mapakali dahil naging extra sweet ang mga kilos niya. Maya-maya lang, binigyan niya na ako ng isang friendly kiss sa pisngi. Ibang klaseng kilig ang naramdaman ko kasi Canadian siya. Bukod sa gwapo na, matipuno rin ang pangangatawan. At sigurado ako na Dax din ito. Ewan ko ba, pero hindi ko maiwasang tignan ang shorts niya. Lalo na ngayon, at kitang-kita ang katunayan na Dax talaga ito. Medyo nag-init ang katawan ko sa aking mga iniisip. Kaya naman napailing-iling na lang ako. Tigang ka lang, Julia, sabi ko sa aking sarili. Ayokong ma-inlove sa kanya dahil may boyfriend ako sa Pinas, sabi ko sa sarili ko. Kaya bago pa man ako makalimot, nagpasalamat na ako sa kanya sa paghatid niya sa akin at nagpaalam na ako sa kanya. Lumipas pa ang ilang linggo at lalong lumalim ang pagkakaibigan namin ng boss ko. Madalas kaming mag-dinner na kung minsan, napupunta na sa panonood ng movie. Every weekend ay nagpupunta kami sa beach. Sa beach ko unang nakita ang katawan niya. At hindi nga ako nagkamali dahil napaka-macho talaga niya. Siyempre, kitang-kita ko rin ang pagka-Dax niya na talagang hindi mawala-wala sa isip ko. Aaminin ko na minsan, hindi ko maiwasang isama siya sa pag-i-imagine ko every time na nagpapalabas ako ng init ng katawan. Pag-i-imagine pa nga lang, nasasatisfied na ako. Paano pa kaya pag totoo na? Lalo pa akong hindi mapakali dahil alam kong lagi rin siyang tumitingin sa katawan ko. Sa paraan ng pagtitig niya sa akin, lalo pa akong natutukso. Sa totoo lang ay hindi ko na alam kung hanggang saan pa aabot ang pagpipigil ko sa sarili ko. Hindi ko na alam kung makakatanggi pa ba ako sa kanya, sakali mang mag-first move siya. Isang araw, niyaya ako ng boss ko na pumunta kami sa flat niya. Nagkatuwaan kami na magluto ako ng Filipino dish para matikman naman daw niya. Pero ang balak na pagluluto ay nauwi sa ibang bagay. Pagpasok pa lang namin sa flat niya, malambing niya na akong sinunggaban. Ewan ko ba pero hindi na ako nagulat nung gawin niya yun. Dahil mabilis akong tumugon sa kanya. Ang sarap pala sa pakiramdam. Pag ang matagal mo nang pinipigilan, ay biglang naganap. Parang may naghahabulang paru-paro sa sikmura ko sa sobrang excitement at init na nararamdaman ko. Julia, I really like you. Namumungay ang mga mata nito na wika sa akin. Ramdam ko naman ang pag-iinit ng mukha ko sa mga oras na yon. Dahil sa sinabi ng boss ko, ako na ang unang kumilos. Nang mga oras na yon ay nawala na sa isip ko ang boyfriend ko. Ang tanging iniisip ko na lang kung paano ako makikipagsabayan sa aking boss. Ganito pala ang pakiramdam na makipaglaro ng apoy sa medyo may edad na. Lalo na pag malaki ang katawan, nakaka-excite at pakiramdam ko ay babaeng-babae ako. Dahil alam kong wala naman siyang kasama sa flat niya, ay hindi ko na pinigilan pa ang aking sarili at kung ano-ano na ang lumabas na salita sa aking bibig. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, at hindi lang tatlo. Kundi 5 beses kaming nagtampisaw sa kama hanggang sa flat niya na ako nakatulog. Kinabukasan, wala pa rin kaming pasok. Kaya naman, hindi niya muna ako pinauwi. Muli naming sinulit ang isa't isa. Simula nun ay pumayag na akong maging magpartner kami sa kama. Kahit pa meron akong boyfriend, hindi naging hadlang yon upang ipagamit ko ang katawan ko sa aking boss. Doon ko na-realize na talagang mahirap ang LDR. Kapag may dumating na tukso, mahihirapan kang umiwas. O sadyang mahina lang talaga ako sa tawag ng laman,
Kaya nagpatukso ako. Ewan. Basta ang alam ko, masaya ako sa aking ginagawa. Doon ko rin na-realize na ibang level ang pagka-wild ko sa kama. Kahit anong ipagawa sa akin ng boss ko ay ginagawa ko. Kahit kailan niya gusto, kahit sa office pa namin ay sumusunod ako sa kanya. Madali lang kaming nakakasalisi lalo na't may sarili siyang kwarto at walang pumapasok sa room niya na hindi dumadaan sa akin. Aaminin ko na masaya ako sa relasyon namin ng boss ko, kahit wala kaming formal commitment. Masaya ako sa ganito dahil enjoy na enjoy naman ako. Kaya naman para mawala na rin ang guilty feeling ko, naisipan ko na makipaghiwalay na sa boyfriend ko. Hindi ko na rin kasi siya nabibigyan ng oras, lalo na at laging nasa boss ko ang atensyon ko. Besides, unti-unti na rin nawala ang feelings ko sa kanya nang madiscover ko ang aking kalandian. Unfair naman sa kanya na nagpapagamit ako sa iba, kaya tama na rin na nakipaghiwalay ako sa kanya. Mas makakabuti na sa kanya yon dahil alam kong mas deserve niya ang ibang babae. Hindi katulad ko na mabilis sumuko sa tukso. Mabigat man ang loob niya ay wala na rin itong nagawa at tinanggap na lang ang aking desisyon. After nun ay nagpatuloy ang lihim na relasyon ko sa aking boss. Tumagal rin siguro ng 1 taon ang relasyon namin. Hanggang sa isang araw, unti-unti kong naramdaman ang panlalamig niya sa akin. At first, naisip ko na baka busy lang siya at hindi niya na ako niyayayang magpunta sa flat niya. Pero after a week, na-realize ko na wala nang balak magyaya ang boss ko. Madalang na rin kasi niya akong kausapin at nakita ko na may bagong babae na itong pinopormahan. Nagsawa na siguro sa akin. Well, hindi naman ako nasaktan sa paghihiwalay ng landas namin. Medyo nanghihinayang lang ako dahil wala nang pupuno sa mga pangangailangan ko. Magaling pa naman sa kama ang boss ko at yun lang ang namimiss ko sa kanya. After that, hindi na talaga kami nagpansinan ng boss ko. Maayos pa rin naman ang pakikitungo niya sa akin bilang katrabaho. At para sa akin ay okay na yun. Doon na natapos ng tuluyan ang pagiging magfubo namin. Matagal-tagal ding nagpahinga ang kifi ko. Hanggang napagpasyahan ko na subukan ulit maghanap ng lalaking pupuno sa pangangailangan ko. Hindi ko na kasing matiis na walang yumayakap sa akin sa tuwing malamig ang aking gabi. Iba pala talaga kapag naka-experience ka ng ibang klaseng romansa. Talagang hahanap-hanapin mo na. After 2 months, meron na muli akong partner in bed. Actually, pangatlo na siya dahil hindi ako nakontento sa pangalawa. Hinahanap-hanap ko kasi ang katulad ng sa boss ko. Well, kung ano man ang mga nagawa ko ay choice ko naman yun. At sa totoo lang, ang mahalaga para sa akin ngayon ay happy and contented ako sa buhay ko dito sa Dubai.